Chapter 12. Kung sana noon pa ipinaalam na sa kanya ni Vlad na may pagtingin ito kay Penny, baka nagawan pa niya ng paraan. Baka hindi na siya pumayag pa sa kasunduan at nagpaubaya na lang siya sa kapatid, di sana hindi ito nasasaktan ng ganito ngayon. Handa naman siyang magparaya para sa kapatid. Pero sa status nila ni Penny ngayon hindi na niya kayang bitiwan pa ang asawa. Una, kasal na sila at legal ang kanilang kasal, ganap na silang mag-asawa. Pangalawa, may nangyari na sa kanila ni Penny at hindi lang isang beses kundi maraming beses na. Kaya paano pa niya ipapaubaya si Penny kay Vlad ngayong pinakialaman na niya si Penny ng maraming beses at aaminin niyang nag-enjoy siya at nais pa niyang maulit iyon ng maraming beses. Vlad, hindi na maaring mangyari ang sinasabi mo. Mag-asawa na kami ni Penny, he said. Mag-asawa. E ano ang nakita ko kanina dito? Halos nakaluhod na sa harapan mo si Jackie, para ano? Para paligayin ka, ganun ba? Kuya, galit na hiyaw ng kapatid sa kanya. Nawawalan na ng respeto sa kanya ang kapatid sa pagnanais nitong makuha si Penny sa kanya. Ilang araw pa nga lang kayong kasal ni Penny, pero nakikipagkama ka na sa iba. Asak pa nito. Tama na. Hiyaw niya at napatayo pa mula sa kinauupuan sa inis na nararamdaman sa kapatid. Sasabihin ko kay Penny ang nakita ko, banta nito sa kanya. Kung gagawin mo iyan, masasaktan si Penny. Akala ko ba ayaw mo siyang masaktan? He asked. Masamang tingin ang pinukol ng kapatid sa kanya. Nakita rin niyang naikuyom nito ang kamay na parabang nais nitong makipagsuntukan sa kanya. Mula pagkabata hindi pa sila nagsuntukan ng kapatid. Oo, nag-aaway sila dahil sa mga laruan, pero hindi sila nag-away nito ng may pisikalan. At kung magpapangabot sila ng kapatid ngayon, ito ang kauna-unahang pagkakataon at tiyak na masasaktan ang kanilang mama. Gigisingan ko lang si Penny sa katotohanan na kahit anong gawin niya hindi mo siya mamahalin. Gagamitin mo lang siya. Asak nito sa kanya. Yumigting ang kanyang panga, nais niyang sabihin sa kapatid na huwag nitong gawin iyon, dahil ayaw niyang masaktan si Penny, lalo na't maayos na sila at masaya sa pagsasama nila. Pero wala siyang lakas loob para pigilan ang kapatid. Ayaw niyang ipaalam rito na natatakot siyang malaman ni Penny ang nadatnan nito sa opisina niya. Naduduwag siya. Again kuya, hindi ako aalis ng San Nicolas. Babantayin ko bawat kilos mo, at ipapaalam kay Penny ang bawat pagkakamali mo, saad pa ng kapatid sa kanya. Bago pa siya makasagot rito, nakatalikod na ito at mabilis na lumakad palabas ng kanyang opisina. Wala siyang nagawa kundi tignan lang ang kapatid. Damn it! Asak niya at napasuntok sa kanyang desk sa inis at galit na nararamdaman. Bakit kailangan maging ganito ang napakagandang simulan ng kanyang araw? Tiyak na magtatampo at magdedamdam ang asawa sa kanya pag nalaman nito ang nadatnan ni Vlad sa opisina niya. Lalo na't hindi naman nagkukulang ang asawa sa pangangailangan niya sa kama. Naku Penny, sa akin ka pa yata balak magsinungaling, kitang-kita ko naman ang ebidensya sa mukha mo. Saad sa kanya ni Lexi sabay tulak pa ng kaibigan sa kanya habang palabas sila ng classroom para magmerienda sa cafeteria. Kanina pa nga siya nito kinukulit about kay Arkin. Paano naman kasi itong si Arkin, hinihatid pa talaga siya hanggang sa loob ng campus, kahit tumatanggi na siya. Nais kasi niyang iwasan na pagtinginan siya ng mga kaeskwela at baka kung ano pa nag-isipin tungkol sa kanya, kahit na ang totoo naman mag-asawa na sila ni Arkin. Hindi naman kasi magiging maaliwalas ng ganya ang aura mo kung hindi dahil kay Arkin at panigurado na bago ka pumasok sa school kanina nadiligan ka, biro sa kanya ng kaibigan. Sa tuwing ganitong topic ang pinag-uusapan nila ni Lexi, nahihiya siya at nararamdaman ang pamumulan ng kanyang pisngi. Naiilang kasi siyang i-share ang personal nilang ginagawa ni Arkin. Para kasi sa kanya ang detalye sa make love nilang mag-asawa ay sagrado na dapat ay silang dalawang mag-asawa lang ang nakakaalam. Bahala ka na lang Lexi kung ano ang gusto mong isipin, basta ako masasabi ko lang masaya ako, nakangiting tugon niya sa kaibigan. Gago ka, sabay batok pa ng kaibigan sa kanya. Aray ko, reklamo niya rito. Pwede bang hindi ka maging masaya isang Arkin de la Vega ang nabingwit mo, saad pa nito sa kanya. Anong karapatan mong mag-inarte sa isang katulad ni Arkin na sobrang gwapo, sobrang perfect, saad pa nito na tila nag-I-imagine. Sana ako rin makatagpo ako ng isang katulad ni Arkin. Ituro mo naman sa akin ang orasayon mo, saad nito sa kanya. Walang orasayon no, saad niya.
Pumukaw sa kanyang pansin habang naglalakad sila ang mga kaeskwela nilang babae na nakasunod ng tingin sa kanya. May nagtataas ng kilay at may nagbubulungan pa kahit nakatingin siya. Alam niyang si Arkin ang dahilan kung bakit ganito siya tignan ng mga kaeskwela ni. Kaya nga ayaw niyang pababain si Arkin kanina sa sasakyan, kaso napakamapilit nito kaya wala siyang nagawa. Naku, Penny, hayaan mo na lang ang mga aitan. Normal lang na mainggit ang mga iyan dahil pagmamay-ari mo na si Arkin, saad sa kanya ni Lexi sabay kawit pa ng kamay nito sa braso niya at nagpatuloy sila sa paglalakad magkaibigan. Wala naman siyang balak pansinin ang mga nagtataas ng kilay sa kanya, lalo na ang mga nagbubulungan sa kanya. Basta masaya siya dahil maganda na ang nangyayari sa samahan nila ni Arkin. Ramdam niyang unti-unti na niyang naaakit ang asawa, at tiyak na hindi na rin magtatagal mahuhulog na ng tuluyan ang loob sa kanya ng asawa. Pag nangyari yun masusolo na niya ang asawa, dahil tiyak na wala ng lugar si Jackie sa buhay nito. Dahil siya na ang pupunan sa kung anuman ang ginagawa ni Jackal para rito. Malapit na sila ni Lexi sa cafeteria nang harangin sila ni Vlad. Nagulat pa siya at biglang napaatras. Iba na talaga ang tingin niya kay Vlad ngayon, hindi na tulad ng dati, takot na siya rito, lalo na sa inasal nito kagabi sa bahay ng mga ito. Can we talk? Walang emosyong saad ni Vlad sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi pa kasi kami nakakapagmeryenda, saad niya. Oo nga Vlad, kakain pa lang Kim, saad ni Lexi na mukhang pansin na rin ito ang pagbabago ng ugali ni Vlad sa kanya. Importante ito, Penny, it's about Kuya Arkin, saad ni Vlad sa kanya hindi pinansin ang sinabi nila ni Lexi. Napalingon si Lexi sa kanya at naramdaman niya ang pag-alis ng kamay nito sa braso niya. Mukhang nais ng kaibigan na kausapin na niya si Vlad. Sa cafeteria lang ako, Penny, palampa ni Lexi sa kanya. Hindi na rin niya napigilan pa ang kaibigan, nais rin kasi niyang marinig kung ano ang sasabihin ni Vlad sa kanya about sa asawa niya. Basta pagdating sa asawa niya interesado siya. Ano ba ang tungkol kay Arkin? Tanong niya nang makalayo na si Lexi sa kanila. Doon tayo mag-usap, saad nito at naunang lumakad sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at mariing pinaikit ang kanyang mga mata. Kung pwede lang talaga na huwag na niyang kausapin pa si Vlad, tiyak naman kasi na wala itong sasabihing maganda sa kapatid nito. Napakaganda pa naman ang araw nila ni Arkin, at umaasa siyang hanggang mamaya sa pagsundo sa kanya ng asawa maganda pa rin ang kanilang mood pareho. Makinig ka lang Penny, hayaan mo lang siya sa gusto niyang sabihin, bulong niya sa sarili. Penny, tawag sa kanya ni Vlad. Lininggan niya ito at nakita niyang hinihintay pala siya nito. Andyan na, saad niya at kahit inis siya at labag sa kalooban niya sumunod na siya kay Vlad sa paglalakad. Habang naglalakad nga sila ni Vlad, marami na naman ang nakasunod ng tingin sa kanila. Tiyak na naiingit na naman ang mga ito dahil dalawang De La Vega ang malapit sa kanya. Well, dati iyon, dahil si Vlad hindi na malapit sa kanya. Hindi na niya ito masasabing kaibigan niya. Naiilang at natatakot na siya rito. Vlad, saan tayo pupunta? Tanong niya nang pumasok sila sa loob ng school building. Rooftop, doon tayo mag-usap, tugon nito na hindi man slaya nililangon. Bakit doon pa? Pwede naman dito na lang, she said habang patuloy pa rin sa pagsunod kay Vlad. Gusto mo bang may ibang makarinig sa mga sasabihin ko tungkol dyan sa magaling mong asawa? Tanong nito sa kanya habang patuloy pa rin ito sa paglalakad at hindi siya sinusulyapan. Hindi na lang siya kumibo at tahimik na sumunod kay Vlad paakyat ng hagdan. Ayaw din naman niyang may makaalam sa totoong sitwasyon nila ni Arkin, lalo na't alam niyang walang magandang sasabihin si Vlad sa kuya nito. Halos humihingal na nga siya nang marating nila ni Vlad ang rooftop ng building. Tanging hagdan lang kasi ang pwedeng daanan paakyat. Malakas na hangin ang sumalubong sa kanya paglabas ng pintuan. Buti na lang at hindi mainit at makulimlim sa itaas, kaya okay lang kung magtagal sila roon ni Vlad. Wala ibang tao roon kundi silang dalawa lang ni Vlad, pero may CCTV naman roon. Kaya ano man ang gawin sa kanya ni Vlad, pwedeng makita ni Arkin pag pina-review ang CCTV. Hindi naman siguro siya itutulak ni Vlad rito o di kaya pagsasamantalaan. Hindi naman kasi ganoong klase ng lalaki ang pagkakakilala niya kay Vlad. Ano yung sasabihin mo Vlad? Tanong niya rito. Lumingon si Vlad sa kanya at tinapunan siya ng kakaibang tingin.
Walang emosyon ang mga mata nito. Hindi niya malaman kung galit ito o ano. Pero alam niyang may galit sa kanya si Vlad. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan, Penny? Tanong nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga. Hindi na niya kailangan magtanong pa kay Vlad kung ano na naman ang ibig nitong sabihin. Continuation lang naman ito ng pag-uusap nila sa bahay ng mga ito. Baka may hindi pa ito nasabi sa kanya kagabi dahil nga biglang dumating ang mama nito kaya naputol ang pag-uusap nila. Hindi ka naman siguro nga, Penny, para may sikmura mo ang panloloko sa iyo ng kapatid ko, patuloy nito. Vlad, walang ginagawang masama si Arkin sa akin, pagtatanggol niya sa asawa. Wala naman talagang ginagawang masama sa kanya si Arkin. Oo, nariyan si Jackie sa buhay nito. Pero tinanggap naman kasi niya na may Jackie si Arkin bago sila nito ikinasal. Kaya wala siyang karapatan ngayon na magalit sa asawa, bago naman sila ikinasal tanggap na niya ang lahat, at tinanggao niya iyon dahil mahal niya si Arkin. Anong wala kasal kayo, Penny? Asawa mo siya, pero may ibang babae sa loob ng opisina niya kanina na pagpapaligaya sa kanya. Hiyaw ni Vlad sa kanya. Natigilan siya at tila hindi masyadong nagets ang sinasabi nito. Kumunot ang kanyang noo at tinignan si Vlad sa mga mata. Narinig mo ko, Penny? Galing ako sa opisina ni Kuya kanina para kausapin siya. At nadatnan ko roon si Jackie kapiling ang lalaking pinakasalan mo, saad nito sa kanya. Anong sinasabi mo? Mahinang tanong niya na halos siya lang ang nakarinig. Gusto mo ay detalye ko kung ano ang nakita ko sa loob ng opisina ni Kuya? Vlad asked. Napalunok siya at hindi nakatugon rito. Nanatili lang siyang nakatingin kay Vlad. They are about to have come. Yes, Penny, sa mismong loob ng opisina ni Kuya Arkin. Huling-huli ko sila, mariing saad ni Vlad sa kanya. Pakiramdam niya nanlambot siya at biglang uminit sa buong paligid. Para siyang mahihimatay yata sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganito kay Arkin, dahil halos ibigay na niya ang lahat sa asawa. Halos hindi na nga siya magpahinga para lang mapaligaya ito, tapos ganito pa ang malalaman niya na pag-alis nito sa kondo nila si Jackie naman ang Catholic nito. Bakit? Ano pa ba ang kulang niya? Ganoong klaseng lalaki ba ang nais mong makasama habang buhay, Penny? Hindi na bata si Kuya Arkin. Ibang laro na ang nais niyang laruin, at alam kong hindi mo alam ang larong gusto ni Kuya, kaya nariyan si Jackie para siya ang makalaro ni Kuya, litanya nito sa kanya. Wala na siyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Vlad sa kanya. Iba na ang nararamdaman niya. Penny, are you okay? Tanong ni Vlad sa kanya na nasa harapan na pala niya. Nahilo lang ako, tugon niya at naramdaman ang pagbagsak niya sa mga kamay ni Vlad. Penny, huling sigaw ni Vlad na narinig niya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Anong ginawa mo kay Penny? Galit na sugod niya kay Vlad nang puntahan ng kapatid sa ospital kung saan ito sinugod si Penny. Tumawag sa kanya si Vlad at sinabing nawala na lang daw bigla ng malay si Penny, kaya dinala nito sa ospital. Halos mataranta naman siya sa pagpunta sa ospital para alamin ang nangyari sa asawa niya. Kuya Arkin, tawag ng kapatid sa kanya. Walang hiya ka, Vlad. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong niya at hinayla ang kwelo ng uniform nito. Bakit kayo magkasama ni Penny? Galit pa ring tanong niya rito. Galit ang nararamdaman niya sa kapatid dahil natitiyak niyang may sinabi itong hindi maganda kay Penny kaya ito nawalan ng malay. At paniguradong ang nadatnan nito kanina sa opisina niya ang sinabi nito sa asawa niya. Hindi na talaga niya mapagkakatiwalaan ang kapatid niya, wala itong ibang nails kundi sir-on siya sa asawa niya, as if naman na pag nagawa siya nitong sir-on kay Penny ay may pag-asa na ito sa asawa niya. Halata naman niya sa kinikilos ng asawa ngayon na unti-unti na itong nahuhulog sa kanya, nagiging submissive ito sa kanya at lahat ng gusto niya ginagawa nito, kaya tiyak niyang kaunting panahon na lang baka tuluyan ng mahulog ang loob ni Penny sa kanya. Bagay na pabor sa kanya dahil asawa niya ito. Wala naman siyang balak hiwalayan si Penny, habang buhay na silang magsasama ng asawa, basta hayaan siya nitong makapag-explore pa pagdating sa kama at kay Jackie. Wala akong ginagawang masama sa kanya, kuya. Kinausap ko lang siya, at bigla na lang siya nawalan ng malay, tugon ni Vlad sa kanya habang pilit nitong inaalis ang mga kamay niya sa kwelo nito. Anong pinag-usapan niyo? Sinabi mo ba sa kanya na nadatnan mo si Jackie sa opisina ko? Galit na tanong niya sa kapatid. Oo kuya, dahil may karapatan ng asawa mo na malaman ang panloloko mo sa kanya, tugon nito sa kanya.
Walang hiya ka. Hiyaw niya at binitiwan ng kapatid para bigyan ng malakas na suntok sa mukha. Damapo sa pisngi ni Vlad ang kanyang kamao na siyang kinabagsak nito sa sahig. Tignan mo ang ginawa mo, sinaktan mo si Penny. Asat pa niya rito habang nakatingin sa kapatid na hawak ang pumutok na labi. Wala namang ibang tao sa may hallway, sila lang, kaya kahit magsuntukan silang magkapatid roon walang makakakita sa kanila. Hindi niya gusto ang ginawa ng kapatid sa kanya, masyado itong nakikialam sa buhay nila ni Penny. Oo, may gusto ito kay Penny, pero ano pa ba ang habol nito? Kasal na sila ni Penny. Mag-asawa na sila at may nangyari na sa kanila ni Penny hindi lang isang beses kundi marami na, kaya ano pa ba ang gusto nito sa asawa niya at nanggugulo ito ng ganito? Hindi ako ang nanakit kay Penny, kuya. Ikaw ang nanakit sa kanya. Sinaktan mo ang sarili mong asawa. Sigaw sa kanya ni Vlad. Kumunat ang noo niya at akmang susunggaban pa ang kapatid nang biglang bumukas ang pintuan at lumabas ang babaeng nakaputi. Nagulat pa nga ito nang madatnan sila ni Vlad sa labas. May nangyayari po ba dito? Nagtatakang tanong ng babae sa kanila habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Vlad. Agad namang tumayo si Vlad mula sa sahig at pinunasan ang dugo sa may labi nito sa suot na uniforme. Wala naman po, tugon niya sa babae. I am Mr. Arkin de la Vega, husband ng pasyente, pakilala niya sa babae. Husband? Gulat na tanong sa kanya ng babae at tinignan pa siya nito na tila ba hindi naniniwala. Yes, I am Penny's husband, tugon niya. And who are you? Tanong ng babae kay Vlad. Tinuro pa nga nito si Vlad. That's not important. Ang kalagayan ng pasyente ang mahalaga, saad niya para hindi na mag-usisa pa ang babae. Tugon ng babae at nagpakilala ito sa kanya biglang doktor na tumingin sa kalagayan ni Penny. Nasa maayos ng kalagayan ang pasyente. Stable na siya, nagpapahinga na lang siya. Wala namang dapat ipag-alala sa kondisyon niya, paliwanag ng draw sa kanya. Anong cause ng pagkawala ni ng malay? Tanong niya habang nanatili pa rin si Vlad na nakatayo at nakikinig sa sinasabi ng draw. Halata naman niyang concern ang kapatid sa asawa niya, pero hindi pa rin mababago na ito ang may kasalanan kung bakit nawalan ng malay si Penny. Fatigue lang, masyado lang siguro sly ang napagod this past few days, kaya bumigay ang katawan niya sa shock, paliwanag sa kanya ng draw. Ganoon po ba, tanging saad niya. Marahil liyon nga lang ang dahilan ng pagkawala ng malay ni Penny. Wala naman itong sakit at lalong hindi ito buntis. Maingat siya sa tuwing magtatalik sila ng asawa, sinigurado niyang nakakagamit siya ng proteksyon. At para masiguro na rin na hindi pa talaga mabubuntis si Penny, Pelneuman niya ang asawa ng contraceptive. Hindi pa kasi ito ang tamang panahon para magbuntis ang asawa niya. Pwede na po ba akong pumasok sa loob? He asked. Yes, pwede na. She is already awake at nagpapahinga na lang. Pwede na rin siyang makalabas after niyang makapagpahinga, tugon ng draw. Sa kanya, salamat po, pasalamat niya. Welcome, Mr. De La Vega, tugon ng draw. At nagpaalam na ito sa kanila ni Vlad. Halata sa kilos at mga mata ng draw, na nagtataka kung bakit ganoon ang itsura ni Vlad. Nang makalayo na ang draw at nakalabas na rin ang nurse na nasa loob pa ng silid ni Penny. Galit niyang hinarap ang kapatid. Ano pang ginagawa mo rito, Vlad, umalis ka na. Marlang saad niya sa kapatid. Masamang tingin ang pinukol sa kanya ng kapatid. Huwag kang umasa matapos ng ginawa mo, palalapitin pa kita sa asawa ko. Pagsasabihan ko na rin si Penny na huwag ka nang kausapin pa, na huwag ka nang lapitan pa, ito na ng huling pagkakataon na makakalapit ka sa asawa ko, Vlad. Banta niya sa kapatid. Sa ganitong pagkakataon na galit siya, nakakalimutan niyang kapatid niya si Vlad. Yaya mo man ako kay Penny, malalaman at malalaman pa rin niya ang mga panloloko mo, kuya. At tiyak ko na hindi siya mananatiling bulag sa katotohanan na ginagamit mo lang siya. Nawala siyang puwang sa puso mo at sa buhay mo. Litanya ng kapatid sa kanya. Hindi man ako ang makakapagbukas ng kanyang mga mata ngayon, darating din ang araw na matatapos ang pagiging bulag niya sa iyo, kuya. At pag nangyari yun, tiyak na si Penny na mismo ang lalayo sa iyo, patuloy pa ng kapatid sa kanya. Hindi siya nakatugon sa sinabi ng kapatid. Napalunok pa nga siya at medyo nakaramdam ng kaba. Kinabahan siya na baka nga magising na si Penny sa katotohanan na hanggang doon lang sila nito. Pero alam niyang hindi pa ngayon mangyayari liyon.
Kung darating man ang araw na si Penny na mismo ang hihiwalay sa kanya, tatanggapin niya ng buong puso. Umalis ka na Vlad. Marlang saad ni sa kapatid. Huwag mo na ring ipaalam pa sa kinapapa at mama ang katarantadwang ginawa mo kay Penny, saad niya sa kapatid. Bakit kuya? Takot ka bang malaman nila na kakakasal niyo pa lang ni Penny? Isipin ka na sa iba, saad ng kapatid sa kanya. Yumigting ang kanyang panga. Nais muling suntukin ng kapatid, buti na lang at nakapagpigil siya dahil baka mapuruan na niya ito. Huwag mong pakialaman ang buhay ko Vlad, ayusin mo ang buhay mo. At kung nais kang umalis nila papa at mama dito, mabuti pang sumunod ka na lang sa kanila, he said. Hindi kuya, tugon nito sabay iling ng ulo. Hindi ako aalis rito, kailangan ako ni Penny. Sino na lang ang tatakbuhan ni Penny pag nagising na siya sa katotohanan? Saad ng kapatid sa kanya. Hindi siya kumibo. Nanatiling nakatingin sa mga mata ng kapatid. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang lahat sa kanila ni Vlad. Hindi niya naisip pag-aawayan nilang magkapatid ang isang babae lamang at si Penny pa sa dami ng babae sa San Nicolas. Ganoon pa man nangyari na ang mga nangyari, kaya kailangan na lang niyang tanggapin ang lahat na karibal niya ang kapatid niya. Umalis ka na Vlad, saad niya sa kapatid at tumalikod na rito para pumasok na sa loob kung saan naroon si Penny. Alam niyang kailangan niyang magpaliwanag sa asawa. Nasa paligid lang ako kuya. Nagmamasid at nag-aabang ng pagkakataon, saad pa ng kapatid sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin pa. Nagtuloy na siya sa pagpasok sa loob ng silid. Pagpasok niya maingat niyang sinara ang pintuan at nilock iyon, para hindi makapasok ang kapatid. Nakita niyang gising na si Penny at nakatanaw ito sa may labas ng bintana. Mula kasi sa kam ang kinauupuan nito, may malapit na bintana at matatanaw ang magandang langit. Napalunok siya at hindi malaman kung paano kukunin ang atensyon ng asawa na hindi man lumingon sa pagpasok niya ng silid, kahit alam niyang narinig naman siya nito at naramdaman ang presensya niya. Tumikim siya ng ilang beses at humakbang ng 2 beses palapit sa kam ang kinauupuan ng asawa. Ganoon pa rin ito, hindi ito lumilingon sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nito, tiyak na nagdadamdam ang asawa sa kanya. Tiyak na nasaktan ito sa nalaman nito. Penny, malumanay na tawag niya sa asawa at muling humakbang papalapit. Huminto siya sa may paanan ng kama nito. Malungkot ang magandang mukha ng asawa na ayaw manslay ang sulyapan. Nakokonsensya tuloy siya. How do you feel? Are you okay now? He asked. Why, Arkin? Why? Penny asked him without looking at him. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Arkin, hindi nito pinansin ang tanong niya rito. Nilinggan niya ang asawa at masamang tingin ang pinukul niya rito. Oo, alam niya ang tungkol kay Jackie, alam niyang hindi basta-basta aalisin ni Arkin si Jackie sa buhay nito. Nag-agreed siya at pumayag sa lahat ng sinabi ni Arkin sa kanya, walang inilihim sa kanya ang asawa, kaya wala siyang karapatang magalit ngayon, hindi ba? Pero nasaktan siya, dahil ginagawa na niya ang lahat para sa asawa, pero hindi pa rin ito makontento sa kanya. Nagpapakababo na nga siya, mapaligaya lang ito, pero bakit hindi pa rin sapat? Penny, malumanay na tawag nito sa kanya. Ano pa ba ang kulang sa akin, Arkin? Tanong niya sa asawa. Nais niyang malaman ngayon kung ano pa ang naibibigay ni Jackie na hindi pa niya naibibigay sa asawa. Handa pa niyang ibaba ang kanyang sarili para lang sa asawa. Akala nga niya madali lang tanggapin ang lahat, hindi pala masakit pala ang katotohanan, lalo na't sa ibang tao mo pa maririnig. Nais niyang lumubog na lang kanina at maglahong parang bula sa harapan ni Viad nang sabihin nito ang nadatnan nito sa opisina ni Arkin. Napahiya siya kay Vlad, dahil pilit niyang pinaglalaban si Arkin rito. Kaya hindi na siya magtataka pa kung bakit nawalan siya ng malay kanina, dahil iyon sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman at pagkapahiya sa lalaking nagsasabi sa kanyang mahal siya nito. Ewan ba niya kay Vlad at tinawagan pa nito si Arkin at pinapunta pa talaga rito. Hindi na dapat pang pinaalam ni Vlad ang nangyari sa kanya. Hindi pa kasi siyang handang makita at makaharap si Arkin ngayon. Pero dahil andito na sa harapan niya ang asawa, kailangan na niyang harapin ang asawa at pag-usapan nila ang nangyari. Penny, you should take a rest at huwag na munang mag-isip ng kung ano. Tugon sa kanya ng asawa habang nakatingin ito sa kanya. Wala siyang makitang anumang guilt sa mga mata ni Arkin habang nakatingin sa kanya.
Wala siyang makitang pagsisisi o ano pa man sa ginawa nito sa kanya. Pakiramdam niya ang baboy ng asawa niya. Matapos siyang angkina nito kaninang umaga habang naliligo sila, kasunod naman itong nakipagtalik kay Jackie sa loob pa mismo ng opisina nito, at ang masama pa, nahuli pa talaga ito ni Vlad. Sa dami ng pwedeng makahuli sa mga ito, si Vlad pa na matindi ang galit kay Arkin. Kaya imposibleng hindi magsusumbong sa kanya si Vlad, hindi para sir-on sa kanya ang kanyang asawa, kundi para nga naman gisingin na siya sa bangungot na ito. Sa sobrang pagmamahal yata niya kay Arkin, masyado na siyang nabubulag at tinatanggap na lang ang lahat kahit mali na at hindi na tama. Sa simula pa lang naman ng pagsasamang ito nila, Arkin ay mali na, pero sumigi pa rin siya at pinahin ang sarili sa sakit. Kaya heto siya ngayon, durog na, pero kailangan niyang kumapit kung hindi mawawala na ng tuluyan sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. No, Arkin, gusto kong malaman kung bakit. Ano ba ang kulang sa akin at nagagawa mo pa ang ganoong bagay? She asked. Naiiyak siya pero pinili niyang huwag umiyak at magpakita ng kahinaan kay Arkin. Masyado na siyang napapahiya. Kaya hindi na dapat siya umiyak. Kung ano man ang sinabi ni Vlad sa iyo, hindi ganoon ang nangyari, Arkin said. Hindi ganoon. You mean nagsisinungaling si Vlad? Ang tanong niya. Matagal na niyang kaibigan si Vlad at alam niyang hindi sinungaling ang kaibigan. Isa pa, nakita niya sa mga mata ni Vlad kanina ang concern nito sa kanya sa nangyayari sa kanila ni Arkin, kaya alam niyang lahat ng sinabi ni Vlad sa kanya totoo. No, hindi sa ganun bot, nadatnan niya si Jackal sa loob ng opisina mo at may ginagawa kayo, putol niya sa sasabihin pa ng asawa. Hindi nakasagot sa kanya ang asawa na humugot ng malalim na paghinga. Mariin niyang pinaikit ang mga mata, isa lang ang ibig sabihin nun, totoo ngang naroon si Jackie sa loob ng opisina nito at may ginagawa ang mga ito. Huwag na nating pag-usapan pa ito, Penny, hindi makakatulong sa recovery mo, Arkin said. Isa lang naman ang nais kong malaman, Arkin, she said. What? Arkin asked. Ano ba ang kayang gawin ni Jackie na hindi ko kaya pagdating sa kama? Lakas loob niyang tanong sa asawa. Penny, tawag nito sa kanya at pinaikit pa ang mga mata at inilagay ang kamay sa may noo na para bang sumakit ang ulo nito. Talagang sasakit ang ulo nito kung ipagpapatuloy pa nito ang pamamangka nito sa dalawang ilog. Bago tayo napunta sa ganitong sitwasyon, malinaw na sa iyo ang lahat. Alam mo ang tungkol kay Jackie, sinabi ko sa iyo na hindi kami maghihiwalay ni Jackie kahit kasal na tayo. Dahil nagpakasal lang naman tayo dahil sa mga magulang natin. Nilinaw ko sa iyo ang tungkol kay Jackie at pumayag ka sa setup na gusto ko, mahabang litanya nito sa kanya. Napalunok siya, nanunuyo na ang kanyang lalamunan sa sakit na kanyang nararamdaman. Naiiyak siya pero hindi pwede. Ang kanyang pag-iyak ang huling makikita ni Arkin sa pagsasama nilang ito. Hanggat kaya niya hindi siya iiyak, kahit gaano nakasakit sa dibdib ang lahat. Dahil na rin sa pagpayag mo, Penny, hindi ka na dapat pang magalit sa akin dahil sa nalaman mo kay Vlad ang pagtungo ni Jackie sa opisina ko, patuloy pa nito. Para namang may sumaksak sa kanyang dibdib sa sinabi ng kanyang asawa. Nagbuga siya ng bibig at walang salitang lumabas, marami siyang nais sabihin pero tila siya nawala ng boses sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Huwag na nating pakakiin pa ang isyu na ito. Hindi lang marahil alam ni Vlad kung ano ang napagkasunduan natin kaya siya nakareact ng ganun. Pinalaki lang ni Vlad ang wala naman kwentang bagay. Na ospital ka pa tuloy ng dahil sa kanya, saad pa nito sa kanya. Ngayon si Vlad pa ang may kasalanan sa pagkaka-ospital niya, samantalang ito naman ang nagbigay sa kanya ng sama ng loob. Ganitong klaseng lalaki ba talaga ang pinakasalan niya at minamahal niya? Insensitive, ito ang may kasalanan pero baliwala lang rito at isisisi pa sa iba. Parang mas mature pa ngayon si Vlad kesa sa asawa niya. Magpahinga ka na para makauwi na tayo, ay sesettle ko na ang mga bayarin sa ibaba, saad pa nito sa kanya dahil kanina pa siya tahimik. Wala siyang masabi dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Para siyang bibigay na at mawawalan yata ulit ng malay. Penny, tawag pa nito sa kanya at humakbang palapit sa kinauupuan niya. Sweetheart, everything will be okay, saad nito at hinawakan ang kanyang kama. Agad naman niyang binawi ang kamay rito. Parang ayaw muna niyang magpahawak sa asawa niya ngayon, dahil tiyak na naroon pa ang mga bakas ni Jackie. Don't think too much. Penny, wala tayong problema rito.
Alam mo naman na may gusto sa iyo si Vlad, kaya kung ano-ano ang sinasabi nito sa iyo, saad pa nito sa kanya. Hindi na rin ito nagsubok pang hawakan muli ang kanyang kamay. We are happy sa kung ano man ang meron tayo ngayon at status ng pagsasama natin, dagdag pa nito sa kanya. Isn't lying naman ang mahalaga? Arkin asked her. Wala siyang naging tugon sa asawa, nanatili lang siyang nakatingin sa mga mata nito at lalo siyang nasasaktan sa nakikita niyang kawalan ng emosyon ng mga mata ng asawa. Marahil oo, nag-alala ito sa kanya dahil nawalan siya ng malay, pero iyon lang liyon, dahil mas mahalaga pa rin rito na hindi mawala sa buhay nito si Jackie. Lintik na kama iyan. Muling nagpaalam sa kanya ang asawa na mauna na sa baba para ayusin na ang dapat ayusin at nang makauwi na sila. Naiwan naman siya sa loob ng silid na magulo ang isip at naguguluhan sa kung ano ba ang tamang gawin. Kung masaya pa ba siya sa ganitong setup nila ng asawa? Kung hanggang kailan niya titiisin ang lahat? Paano kung sa susunod mauna itong makipagtalik kay Jackie at pagkatapos sa kanya? Masisikmura ba niyang loayan ang nilawayan na ni Jackie? Nakakadiri ka. Ang baboy mo. Mariing saad niya at hindi na niya napigilan pa nang mapaluha sa sakit ng kanyang nararamdaman. Dahil wala pa rin siyang magawa, dahil mahal niya ang kanyang asawa. Nawalan ka daw ng malay. Tanong ni Lexi sa kanya nang tawagan siya ng kaibigan pagka-uwi nila ni Arkin sa unit nito. Oo, tipid na tugon niya sa kaibigan. Nasa sala pa kasi siya at naroon rin ang asawa naghahanda ng kung anong pagkain para yata sa kanila. Hindi na rin kasi ito umalis pa para pumasok mall sa opisina. Siya din naman kasi hindi babalik pa ng eskwelaan na kapag excuse naman na daw si Vlad saka may mga nakakita yata sa kanya nang buhatin siya ni Vlad sa para dalhin sa klinik at pagkatapos sinugod din siya sa ospital. Bakit? Don't tell me Penny, buntis ka na agad. Bulalas sa kanya ni Lexi. Nagulat pa nga siya sa sinabi ng kaibigan at wala sa loob na napalingon kay Arky na nasa may lababo at may hinihiwang prutas. Hindi naman ito narinig si Lexi syempre. Ang owa mo talaga Lexi, saad niya sa kaibigan. Sa totoo lang iyon ang worry niya kanina nang kausapin siya ng doktor na tumingin sa kanya. Kabado siya dahil baka sabihin nito na buntis na siya, although alam naman niyang expert si Arkin pagdating sa pakikipagtalik at tiyak na hindi siya nito bubuntisin. At iyon nga walang binanggit ang doktor na buntis siya, pagod lang daw at marahik stress, isama pa ang marahil kulang siya sa tulog at naniniwala siya sa sinabi ng doktor. Dahil mula nang ikasal na sila ni Arkin at simula na ang honeymoon nila sa Baguio halos gabi-gabi siyang hindi nakakatulog kaiisip sa bagay na iyon at kagabi nga nasundan na ang honeymoon nila ng asawa at marahil lalo siyang napagod, isama pang kaninang umaga nakaisa sila ng asawa sa may bathroom kaya marahil walang duda na nas agad na siya sa kapaguran at iyon ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay kanina. Isama pa ang masamang balitang sinabi ni Vlad sa kanya about Arkin and Jackie. Anong oo doon, may asawa ka at nagsasama na kayo, hindi imposible na mabuntis ka no? Puwera na lang kung hindi ka sinisipungan ni Arkin. No ang tipo ni Arkin impossible iyon, Penny. Mahabang litanya ng kaibigan sa kanya. Napailing na lang siya ng ulo sa mga sinasabi nito at pinipigilan ang matawa ng malakas, baka marinig pa ni Arkin at magyusisa pa ito kung napano siya. Hindi pa naman niya kinikibo ang asawa kanina pa. Ayaw na muna kasi niya itong makausap, magulo pa ang kanyang isip, marami siyang iniisip, pati nga kung ano ba ang tama at mali ay kasama na sa kanyang iniisip ngayon. Alam mo Lexi mag-usap na lang tayo pagkaya ko nang pumasok sa school, she said. Well, sige marami pa kasi akong itatanong sa iyo, Penny lalo na kung bakit kayo magkasama ni Vlad at sa rooftop pa talaga kayo nag-usap. Nakakaintriga kasi iyon lalo na't kapatid siya ng asawa mo, Lexi said. Hindi siya nakakibo sa kaibigan. Napakunok pa nga siya. Tiyak na sa susunod na pagkikita nila ni Lexi kukulitin talag siya ng kaibigan tungkol sa bagay na iyon. At mapagkakatiwalaan naman niya si Lexi kaya sasabihin niya rito kung ano ang totoo, para na rin makahingi siya ng advice sa kaibigan sa kung ano ba ang dapat niyang gawin. Matapos niyang makapagpaalam kay Lexi sa kabilang linya naramdaman niya ang paglapit ni Arkin sa kinauupuan niya. Magmeryenda ka muna, saad nito at inilapag ang sandwich at prutas sa may mesa. Mula nang magsama sila ni Arkin sa kondo nito may stocks na ito ng pagkain hindi katulad noong mag-isa lang ito walang ibang laman ang ref nito kundi bottled water lang. Hindi siya ang namimili ng mga kailangan sa kondo ni Arkin,
may staff itong inuutusan na mamili para sa kanilang dalawa. Although kaya naman niyang gawin iyon at willing siyang gawin Leon bilang asawa ni Arkin. Kung hindi nga lang sila nagkakalabuhan ngayon ay ang tungkol sa pamimili na sana sa mga groceries nila ang sunod nilang pag-uusapan. Kaya lang nagkagulo nga sila. Pasalamat niya sa asawa na hindi man ito sinusulyapan. Naupo naman ito sa tapat niya. Alam niyang hindi pa tapos ang pag-uusap nila nito tungkol sa nangyari. "Penny, I hope everything will be okay again sa atin," Arkin said to her. Hindi siya kumibo, dinampot ang fresh juice na nasa baso at doon tinuon ang atensyon. "And I am sorry sa nangyari," paumian ng asawa sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at nag-angat ng mukha para tignan ang asawa. "Nagso sorry ka ba dahil totoo ang mga sinabi ni Vlad?" She asked. Kahit alam na niya ang totoo, nais pa rin niyang marinig iyon mismo sa bibig ng kanyang asawa. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-igting ng panga nito, halatang galit ito kay Vlad dahil sa ginawa ng kapatid nito. "Yes, nadatnan niya nga si Jackie sa loob ng opisina ko, pero wala kaming ginagawa ni Jackie," saad nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi siya agad kumibo na natili siyang nakatingin rito. Sinusuri sa mga mata nito kung nagsasabi ba ito ng totoo sa kanya na wala itong ginagawa at ni Jackie. "I know, mahirap paniwalaan Penny, pero sa maniwala ka o sa hindi ko binababoy ang opisina ko. Hindi ako nagdadala ng babae roon. Kung magkikita man kami ni Jackie sa kondo niya iyon at hindi sa opisina ko o sa kondo ko," paliwanag sa kanya ng asawa. Nakatingin lang siya rito, at hindi kumikibo. Hindi kasi niya alam kung maniniwala siya o hindi sa asawa. Kung ano man ang mga sinabi ni Vlad sa iyo may motibo siya, saad pa nito. Alam niya iyon. Alam niyang nais ni Vlad na maghiwalay sila ni Arkin at sila nito ang ikasal, bagay na malabo at malayong mangyari. Kung sakali man na maghiwalay sila ni Arkin, hindi siya tatakbo kay Vlad at hindi na rin sila magkakabalikan pa ni Arkin kung sakali. "Talaga bang hindi mo kayang mawala sa iyo si Jackie?" tanong niya sa asawa. Siya man ay nagulat sa naitanong niya rito. I mean, hindi na niya may tama ang sasabihin kaya hinayaan na lang niya. "Penny, sa simula pa lang alam mo na ang tungkol sa bagay na ito, pinaliwanag ko na sa iyo, at wala namang naging problema," saad nito. "Pero iba pala ang pakiramdam pag nangyayari na," she said. Mukhang hindi na niya makokontrol ang sarili sa pagtatanong ng mga bagay-bagay sa asawa at pag-amin ng kanyang naramdaman sa asawa. "What do you mean?" Arkin asked her. "What if hindi ko pala kayang dalawa came?" she asked. Wala siyang planong pag-usapan ni Annie mag-asawa ang tungkol dito ngayon. Ang nais nga niya huwag munang kausapin ang asawa at magpaghinga na lang siya, nais niyang huwag kibyuhan ito hanggat kaya niya, pero hindi niya kinaya ngayon pa lang. "Penny," malumanay na tawag nito sa kanya. "Asawa mo ko hindi ba? Legal ang kasal natin. Paano kung hindi ko namisikmura na may kaati ako sa iyo?" Lakas loob niyang saad sa asawa. Hindi nga niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob ngayon. Pero siguro nga mabuti nang pag-usapan na nila ang tungkol dito para magkalinawan na sila at makapagdesisyon na rin siya para sa sarili niya kung dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagsasama nilang ito ni Arkin o hindi na. Dahil masyado na siyang nabubulagan at nagiging tanga, baka nga pinagtatawanan na lang siya ni Arkin ngayon, dahil ang dali niyang mauto rito. Dahil iyon sa lintik na pagmamahal niya sa asawa. Sobrang nakakabibo at nakakatanga ang pag-ibig. "Paano kung hilingin ko bilang asawa mo na hiwalayan mo si Jackie?" taas mukhang patuloy niya. Nakita niyang napakunot ng noo si Arkin habang nakatingin sa mga mata niya. Halatang hindi nito inaasahan ang mga sinabi niya. "Penny, napag-usapan na natin ito bago pa tayo ikasal at pumayag ka naman. Isa pa pinagkasundo lang naman tayo ng mga magulang natin, at sumusunod lang tayo sa kanila. Ngayong napagbigyan na natin sila pwede na nating gawin ang gusto natin, malaya na tayo," mahabang litanya nito sa kanya. "Malaya, pwedeng gawin ang gusto. Layan ba talaga ang gusto mo Arkin?" tanong niya sa asawa. "So, pwede pala akong magpaligaw ngayon at sumama sa kung kani-kaninong lalaki kahit kasal tayo dahil malaya pa rin ako?" saad niya sa asawa. "Penny." Malakas na tawag nito sa pangalan niya at napatayo pa ito mula sa kinauupuan nito. Galit ang nakita niya sa gwapong mukha ng asawa. "Bakit?
Sa iyo naman nanggaling. Galit niyang saad rito nang tumayo na rin siya at galit na hinarap ang asawa. Ano ito? Ikaw malaya kang makipagkita kay Jackie at makipag-akma sa kanya, tapos ako hindi. Asak pa niya rito. Penny, halos isigaw nito ang pangalan niya sa galit nito sa kanya. Kahit na may mesang nakapagitan sa kanila nagawa nitong hawakan ng mahigpit ang kanyang magkabilang braso. Asterisk sinabi ko na sa iyo na walang pwedeng ma-involved sa iyo na ibang lalaki. Hindi ka pwedeng sumama sa kahit na sinong lalaki, kahit kay Vlad pa. Nang gagalaiting saad nito sa kanya habang halos bumao na ang daliri nito sa balat niya. Wala akong kalayaan pero ikaw mal-ale, asak niya. Nilinaw ko sa iyo ang lahat ng ito Penny. Saad nito. May karapatan ako sa iyo ngayon Arkin, kung pumayag man ako noon, dahil wala pa akong pinanghahawakan sa iyo, pero ngayon kasal na tayo. Legal mo kong asawa, at hindi ko na kayang misagmura pa ang na may kabit ka. Galit na hiyaw niya habang pilit binabawi ang kanyang mga braso na nasasaktan na nito. Hiwalayan mo si Jackie, Arkin o ibabalik ko sa iyo ang mga ginagawa mo sa akin. Pagbabanta pa niya, kumunot ang noo nito. Nagtaas siya ng mukha nang sa wakas mabawi ang kanyang mga braso rito at umalis sa kinatatayuan niya para sana makaiwas sa asawang galit na galit. Kung galit ito mas galit siya ngayon rito, siya ang may mas karapatang magalit sa asawa. Huwag mong kalimutan Arkin kung sino ako. Maganda ako at maraming naghahabol sa akin sa campus, kasama na riyan ang kapatid mo lahat yata gagawin para sa akin. Pagyayabang niya sa asawa, na lalong kinalukot ng mukha nito. Halata niyang pikan na ang asawa sa tapang na pinakikita niya rito. Well, tapos na marahil ang pagiging mabait niya at sunod sa niyan rito, it's time na gamitan na rin niya ng trick ang asawa para mawala na si Jackie sa buhay nila. Malakas ang loob niyang gawin ito dahil alam niyang hindi siya basta mahihiwalayan ni Arkin, dahil sa mga magulang nila. Matapang siya dahil alam niyang kakampi niya ang mga magulang nila. Hindi siya magagawang hiwalayan ni Arkin ngayon iyon ang alas niya. Shut up, Penny. Sigaw nito na halos dumagundong sa buong unit. Napapitlag pa nga siya. Humakbang ito palapit sa kanya, hindi siya nagpakita ng takot. Nanatili siyang nakatayo at nakatingin rito. Kailangan niyang ipakita ang kanyang tapang sa asawa ngayon. Ngayon nito makikilala ang totoong Penny. Anong sinabi mo? Galit na tanong nito sabay sakmal nito sa magkabilang balikat niya na halos madurog sa mga kamay nito. Sinabi ko na noon pa na walang ibang lalaking pwedeng ma-involved sa iyo habang dala mo ang pangalan ko Penny. Mariing saad nito na halos magbasagan na ang mga ngipin nito sa galit. Ngayon lang niya nakitang magalit ng todo ang asawa, at isa lang ang masasabi niya, gwapo pa rin ito at mas hot pala ito pag ganitong galit nito. Iba kasi ang nararamdaman niya, naroon ang takot pero naroon din ang kilig at excitement, lalo na kahibla lang ang layo nila sa isa't isa. Akin ka lang Penny, hanggat asawa kita walang ibang lalaking makakalapit sa iyo. You are mine, Penny. Mariing saad pa nito na lalong naghatid ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Nagtaas siya ng mukha para ipakita sa asawa na matapang siya at hindi takot rito.